Hello guys, shoutout pala dito sa Roadside Detailing at Fintech. At sa mga katrabaho ko dito na team ko, na sila Boss King at Don. Naman yan, regular na! Shoutout Papa Vlog. Jordo Crew. Malupit. Downside. Shoutout Jordo Crew. So magandang tanghali, no? So good days mga papa. Pupunta tayo today kay King Tech para ipa-install yung CVT front shock natin. Kasi medyo matagal ko na itong nabili kaso lang wala akong oras. Ngayon lang tayo nagkaroon ng oras para ipa-install. So tara, samahan nyo ako, ipa-install natin to today. Ayan, dito ulit tayo sa Roadside Detailing. Kasi dito lang tayo nagpapagawa. Hintayin natin yung mechanic. Pa-install natin yung shock natin. So pag magkakabit ng CVT na shock sa front shock, kailangan daw basan itong stock caliper. I mean itong stock na bracket. Pobre, Kasi tatabasin. matrabaho. Tatabas sa bracket. Yun, matrabaho nga. Kasi yung stock na, yung nakalagay dito na na bracket dito. Pang 190 tapos 2-pot. Eh, wala pa tayong 2-pot caliper. Okay. Saka ito, 190 stock. 190 naman pero stock disc. Eh, yung disc natin nasa 220. Wow. Ayan. So, problema, kailangan mag-fit yung itong bracket natin na to dun sa dito sa lalagyan sa CVT na front shock. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So guys, iwan muna natin dito yung torno natin kasi may mga gagawin muna ako sa bahay. Pero pagbalik natin, sure ako tapos na yan. Tanungin natin kung ano yung mga ginawa. So hindi na natin nabalikan yung motor natin kanina. Kasi nakatulog ako tsaka ngayon nakalagin ako sa trabaho. Buti na lang, mabait si King. Hatid niya daw yung motor ko dito. Tapos explain natin kung anong ginawa niya. Di na explain. The next day na lang. Kasi kinulang oras. So, good day mga papa. Since naka-CVT na tayo na front shock, sinabay ko na din yung sa likod. Order ako ng CVT rear shock. Yung meron na ding adjustan ng height. Na-adjust siya from 305 to 320. So, papa-install ko dito. Kila Kram dito yan sa may alter ego. So, tingnan natin yung proseso. Ganun lang din naman. Magpapalit tayo from Pro Fender to papunta ng CVT, harap tsaka likod. Yan, so nakabit na yung shock. Na-adjust na lang, konting mga adjustments lang. So tapos na yung pag-install ng rear shock na CVT. So ito na siya. Tsaka nakatono na din yan. Adjust na lang tayo ng konti sa tono. Ito naman yung sa harapan. Ayun yung sa harapan. So parehas na, CVT na parehas. Ayos. Try na natin kung anong magiging performance nito. Bumalik tayo kay King Tech Para. Pax lane ang function. Name both shocks. Dito muna tayo sa yung knob ng HPA. HPA stands for Hydraulic Preload Adjuster. So, pag in-adjust mo to ng hard,
yung knob papunta sa right. Kung makikita nyo, lapit mo. Kung makikita nyo, umaangat yung hydraulic preload adjuster. Pag binaba mo naman, bumababa na rin yung adjustment ng preload. So, mas pinadali kasi hindi mo na kailangan magpihit-pihit dito. Kung gusto mo nang magtaas ng preload at saka magbaba ng preload. So, dito naman tayo sa compression knob, sa compression adjuster. Compression adjuster is para sa adjustment. Kung gaano mo gusto kabilis yung compression ng shock. And then itong rebound adjuster, which is nasa taas naman na part ng shock. Ito yung adjustment naman kung softer or harder naman yung pag-extend ng shock absorbers mo. So basically, ito ay mas pinadaling function ng pag-adjust sa mga aftermarket shocks natin, performance shocks. Ito talaga yung fully adjustable shock, which is nadagdagan lang ng HPA para mas mapadali yung preload adjustments mo sa kung gusto mo mas stiff na spring, kung gusto mo mas malambot na spring. Yung masyadong malapit na maayos ka. So sa front, nagkabit din tayo ng CBT na front shock outer tube na kasama yung stock na inner tube lang ito, ang ginamit natin ng Giorno. And then nag-convert lang tayo ng caliper bracket na pang stock caliper. Pinaubla lang natin, nagtabas lang muna tayo since hindi pa nakakuha ng brake system si Sir. And then yung shock natin, tuned na rin yan na touring spec. And then naka-drop siya ng 2.5 inch functional. Nilagyan natin siya ng formulated pork oil. Tuned na rin ito para sa 2.5 na drop ng front shock ni Sir. Kung gagamit naman kayo ng ganitong bracket para sa stock shock na baso, na outer tube, hindi ito plug and play, may tatabasin lang kayo konti rito para umubla muna dito sa mounting ng CVT na front shock. So, and mapapansin nyo, hindi siya 190. Yung kasama kasing bracket ni CVT is for stock caliper na 190 and two-pot caliper na pang 190 mm na rotor disc. Hindi understood nila. May kita naman nila yan. Kasi sabihin, yabang mo, 220 lang naman ginawa mo. Raulo. Madali lang kasi yan. Kanina yan? Check out Munateo, Dito Samga, Lawasa, Roadside Detailing. Boys, tambak ah. Ito na lang sa'yo sa compression. Tambak. Tambak. Gusto mo yan. Grabe oh. Kita mo yung detalye oh. Ito ba kasali dito? Tingnan, oo. Shout out, Papa Vlog. Jordo Crew. Malupit. Downside. Shout out, Jordo Crew. Shout out. See you on January 18. January 18. Ride out. Yeah, Unity Ride. Yes. Kasi sila... Ulit. Hello guys, shout out pala dito sa Roadside Detailing at King Tech. At sa mga katrabaho ko dito na team ko, na sila Boss King at Don. Naman niya, putang tayo! Regular na! Boss Kit! Yun, umalis na. Boss Kino, may sakit pala sa tiyan. Umaling ko na. Umaling ka na. So guys, dito na natatapos yung vlog natin para sa CVT front shock at saka sa CVT rear shock. So, in-explain naman ni King kung ano yung mga functionality ng both shocks, harap tsaka sa likod. So dito ko natatapusin yung vlog natin para sa shocks at
Kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, mag-subscribe lang kayo at mag-follow kay Papa Vlog. Laging tandaan, basta kwentuhang motor, no, kay Papa Vlog yan. Bye!